made it wavy. We've come a long way. You've seen us from the start. Now the family's growing. Love is all we got. Together forever, you know who we are. Royce, baby, it's Prince and Paul. Princess, shining savior. Tune into the show, cause you know we doing major. Together forever, you know who we are. Royce, baby, it's Prince and Paul. Princess, shining savior. Tune into the show, cause you know we doing major. It's Prank. Magandang araw sa lahat ng aking tagapakinig. Ako nga pala si Shane Litatoy na nag-aaral sa programang Bachelor in Secondary Education Major in Science. Ngayong araw na ito, naway masaya kayo at lalong-lalo na ang inyong Pasko. Ilang araw na lamang ay magsisimula na ang Pasko. Tayo ay magdiriwang na sa kapanganakan ng ating mahal na tagapagligtas sa ating mga kasalanan. Bago ako magsimula sa pangunahing paksa ng video na ito, nais ko munang ibahagi sa inyo ang layunin sa pagtatapos ng video na ito. Una ay ang pagbabahagi ng mga kaalaman bago magsimula ang Pasko o bagong taon. At pangalawa, kung paano mapanatili ang kaayusan at proteksyon habang tayo ay nagdiriwang sa nasabing kasiyahan. Wala nang patumpik-tumpik pa, tayo ay magsimula na. Bago magsimula ang Pasko, dapat panatilihing may kalidad at mura ang mga dekorasyon na bibilhin upang hindi gaanong magastos at walang pagsisisihan sa huli. Ang pagbili ng mura at kalidad na produkto ay maigi upang hindi masayang ang perang pambili at magamit pa ang mga dekorasyon sa susunod na Pasko. Kung tayo ay bibili ng dekoryenteng dekorasyon, dapat suriing mabuti ang produktong bibilhin. Halimbawa nito ay ang ilaw pang Pasko o sa wikang Ingles, Christmas lights. Dapat mo nang tignan ng maigi ang kawad ng kuryente na walang mga punit. May ICC sticker dahil ang ICC sticker ay nagsisilbing pamantayan na ang produkto ay kalidad at ligtas. At panghuli, dapat itong subukan sa mismong binilhan para malaman na walang komplikado ang produktong bibilhin. Ang pagsusuri sa nasasabing produkto ay importante upang iwas sa sunog ng tahanan. Mas tiyak na bumili ng maaga sa mga sangkap o pagkain pang Noche Buena o Bagong Taon upang hindi maubusan, hindi gaano mataas ang presyo at hindi makipagsiksikan sa tindahan. Sa pagpili ng mga pagkain o sangkap, dapat mo nang siguraduhin na ang expiry date ay matagal pa. Huwag mo nang bumili ng mga sangkap na madaling mabulok o masira at piliin ang mga masustansyang pagkain para iwas sa sakit ng karamdaman. Ang pagkain ay sentro ng Pasko sa pagsalo-salo, kaya dapat tayong alerto sa ating pamimili. Sa pagbili ng mga regalo, mas maigi na maaga ka bumili ng mga ito upang hindi gaanong mahal. Dapat kapag bumili ka ng mga regalo sa araw mismo ng Pasko o isa o dalawang araw na lang ay Pasko na, baka ikaw ay maubusan at mahal na ang mga presyo nito. Dapat ring panatilihin na ligtas ang inyong mga binili upang maganda ang madudulot sa bibigyan mo ng regalo. Ang ibang tao ay magdiriwang ng Pasko sa ibang lugar o magbabakasyon. Kung wala kayo sa inyong tahanan, ay dapat siguraduhin nakasirado
kandado at ligpitin lahat ng importanteng gamit sa labas ng bahay upang hindi manakawan. Dapat tiyakin na ang lugar na pupuntahan ay ligtas at maayos sa inyong pagbakasyon. At panghuli, huwag mong ilahad o ibahagi sa social media ang mga ganap sa inyong pagbabakasyon upang hindi malaman ang inyong impormasyon kung saan ka. Dahil ito ay magsisilbing ideya sa mga masasamang tao na magnakaw sa inyong bahay at iba pang masama na maaaring mangyayari sa iyo at sa iyong pamilya. At ang panghuli na dapat tandaan ay ang ligtas na pagbili ng paputok. Alam naman natin na ang paputok ay dagdag kasiyahan at ilaw ng Pasko at Bagong Taon. Ngunit kapag hindi kalidad ang mga ito, ay mapapalitan ng sakit at lungkot ang ating pagdiriwang. Sa pagbili ng paputok ay mas mabuting may kaalaman ka sa mga ito kagaya ng gaano ito kalakas at paano ito sindihan. Dahil kapag bumili ka at wala kang kaalaman, panganib lamang ang iyong makukuha sa Pasko at Bagong Taon. Ang kasiyahan sa pagdiriwang ng mga kaganapan ay pwedeng araw-araw. Ang kasiyahan sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon ay isang pagkakataon lamang. Kaya dapat nating sulitin ang kasiyahan na ito sa pamamagitan ng paghanda para sa mabuti at ligtas na kalabasan habang tayo ay nagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Iyan lamang, sana ay nadagdagan ko ang inyong mga kaalaman at nais gawin. Maligayang Pasko at maligong Bagong Taon sa inyo!